yatang nauutal si Secretary Vince ng DPWH sa mga questions ni Jessica Soho. Mahirap bang ipagtanggol ang Davao or ayaw nyo lang ipagtanggol ang Davao kung saan pulidong-pulido ang gawa, pulidong-pulido ang mga proyekto sa Davao? Kasi ito si Jessica, natanong kung bakit konti lang ang pinsalang natamo sa Davao kumpara sa Cebu. Talking about infrastructures, talking about the road, mga kabibig. Sabi ni Jessica Soho, kami nga nag-by the road ang aming dinaanan. Pero naobserbahan namin na konti lang talaga ang mga distraction ng earthquake. Hala ka mga kabibig. Nauutal sa Secretary Vince. Parang hindi niya alam kung ano isasagot. Tapos ang kanyang explanation mas malakas daw ang lindol doon sa Cebu kumpara sa Davao. Yung ibang lugar nga, mas malakas nga ang lindol sa Cebu kumpara sa ibang lugar. Marami ding distraction of buildings and public properties. Nako, si Secretary Vince, para yatang nauutal ka. Mahirap bang ipagtanggol na maganda talaga at pulido talagang pagkagawa ang mga proyekto sa Davao? Napanood nyo na ba, kabibig? Eto, kabibig, panoorin natin. Trending ito ngayon. Eto. Nagbiyahe po kami from Davao City to here. Considering na malakas yung lindol, wala ho masyadong visible na damage. Bakit ho kaya? Despite the two doublet daw ho, dalawang malakas na lindol. I cannot say. Pero bakit ho? I cannot say. Well, awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Okay tayo dito. Okay ho pagkakagawa kaya ng mga structure? Ganun po It's ba? possible, or maybe it's also because the effects of the quake were not as strong as the one in Cebu, no? But we will leave that up to the Experts. PhilVox and the expert. Tama ho ba isipin na dahil handa yung mga tao o sanay na sila sa lindol this part of Mindanao, kaya wala hong masyadong casualties and damage Katulad to ng property? sinabi ni Sec Vince kanina, hintayin siguro natin kung ano yung tama talagang assessment. Pero siguro, dahil na rin sa biyaya ba ng Diyos, nagpapasalamat kami na hindi masyado malaki. Hindi sila pwede, parang nakikita mo parang hindi sila pwedeng magsabi ng maganda tungkol sa Davao. Ang pinakamaganda lang nilang sasabihin na sa awa ng Diyos, walang nangyaring masama. They will not say na maganda ang pagkagawa ng mga structures sa Davao. May it be private buildings or public infrastructure. Malakas ang naging lindol sa Davao region. Umabot sa Davao na malaki din ang intensity. Wala man silang makita kahit mga cracks. Pero wala pa rin sasabihin na maganda. Wala rin naman sasabihin pangit, pero ipapasa Diyos nila. Hindi nila sasabihin talaga. Parang bawal silang magsabi ng maganda sa Davao. Parang bawal sa kanila na purihin ang Davao. Parang bawal sa kanila na iangat ang Davao. Kasi nga, kahit na maganda ang nangyari, ang sasabihin nila, salamat sa Diyos, at hindi nagkaroon ng malaking problema. Ano ba? Kakaiba, ano? Matagal na akong hindi bilib dyan kay Vince Dizon. Lalo lang pinatunayan ni Vince Dizon na yung kanyang trabaho ay papugihin si Marcos, maging spokesperson ng lahat ng kabinete, at maging man on the ground. Pero sa totoo lang, propagandista pa rin siya para sa Marcos administration. Sayang ang bayot! O, diba? Trending na trending. Si Jessica Soho, very honest lang talaga sa kanyang observation, which is good naman. Parang fair naman yung naoobserbahan nila pag pinupuri nila ang gawa ng mga Duterte sa Davao. Matatanggal na si Secretary Vince. Mas nangingibabaw talaga ang pera kumpara sa produkto na pinapagawa. Dahil walang korupsyon ang mga Duterte, may political will. Kaya maganda ang kanilang mga proyekto.
Flood control naman ng Ilocos yung tingnan nyo. Huwag kayo puro Davao City. Dahil matatamaan ang kanilang ego at nakakahiya kasi maganda ang proyekto ni Mayor Baste. Ito pa. Halata ka naman masyado, Vince Dizon. Tinuturuan ka bang huwag magbigay ng paborabling komento sa Davao? Hindi nila pwedeng purihin ang mga taga Davao at gawa ng mga Duterte. Hindi man lang mabanggit na hindi kurap ang mga Duterte. Dapat sumagot ka ng maayos. Matibay talaga ang mga building construction sa Davao City kasi napaka-standard ang paggawa. Solid na yung materials, malalaki ang mga kabilya at Class A ang mixing ratio sa semento. Hindi kasi kurakot ang mga Duterte, kaya matibay ang mga building, constructions, at ang mga flood control projects, syempre, sa awa ni Lord. Hindi sila makasagot, hindi nila maaamin, nakakahiya, Marcos government, hindi nila matanggap na maganda at maayos ang Davao. And speaking of maayos ang Davao, may bago na namang buses ang Davao, mga bus ba? At naku, modern. Parang pang Singapore, mga kabibig. Grabe, no? Iba talaga ang Duterte government, pamamalakad ng mga Duterte sa Davao. Nakita nyo na ba ang bagong buses? High-tech. Tanging Davao lang meron yan. O, nakakahiya naman, BBM. Sa 3 years, of course, ikaupo mo, hindi ka makapagbigay na itong klaseng buses na pwedeng magamit sa mga tao. Napanood nyo na ba? Ito ang video. Panoorin ninyo. So magandang araw sa atin Davaoeños and mga boss. So ngayon ay nandito tayo sa may Ikulan Terminal Garage area na kung saan po kakarating pa lang po ng DC buses procured by the one and only Davao City government. No? So ito mga boss ay procured or wala nang ibang nag-initiate nito kundi ang Davao City local government only. So grabe, 10 na buses po, no? DC buses at ito mga boss ay libreng-libre. So tingnan nyo mga boss, libreng-libre, wala kayong babayaran. Estimated, kada isang bus mga boss ay merong capacity na nasa 60 person mga boss. So kasali na dyan yung standing, no? Yung mga nakatayo, PWD at lahat ng mga regular na mga pasahero mga boss. So grabe. And of course, estimated by November mga boss ay sisimulan na ang operation ng 10 buses na ito. So ayan mga boss, nakikita natin sa likuran natin, yan yung mga buses. So tinetest na nila mga boss. Yan, 1, 2, 3, 4. Ayan, so napakadami. Ayan, so lalapitan natin mismo mga boss yung mga buses. Ayan, so Davao City, no? Grabe, napakadami talaga nito mga boss. And of course mga boss, hindi mawawala yung tagline ng Davao City, no? Davaoeño, disiplinado. Ayan, grabe. Napakaganda ng design mga boss, napakalaki. And of course, a total of siguro maximum 60 person ang capacity ng mga bus na ito. Ayan, ito mga boss mismo ang loob ng DC bus ng Davao City, no? Ayan, so you can see napakalapad, napakalawak. And grabe ang quality ng kanilang mga bangko, and of course ito nga mga boss, hinahawakan mismo ito para sa mga standing ovation. And of course meron din silang pan dito, oh. Ayan. Para sa mga PWD. Ayan. So para sa mga PWD mga boss, meron din dito. So hindi pa na-install. So inaayos pa lang. And dito sa area na to sa likod, ayan, look at them. So wow, grabe. Napakaganda. So napakaganda na super relaxing yung upuan dito mga boss sa kanilang DC bus. So grabe. And napakalinaw dito. Kung gusto mo mag-stop ay pwede mo itong pindutin. So no need to shout out, no need to lakasan ng boses. One pindot, maririnig ng driver, and automatic magsa-stop na siya. So kani mag-standing. Standing sir. Oh, mag-standing yan eh. So tagi-sara. Kana sample na buses o sample na driving seat nila, no? Ayan. So, grabe. Congratulations again sa Davaoeños. So, meron naman tayong look forward. This coming November 2025 ay estimated bubuksan na ito sa publiko. Madami pa lang.
10 DC buses dumating na sa Davao City. Ito ay procured by the city government of Davao without the help of the national government. Meron talagang without the help of the national government. So, sabi sa inyo, Davao City can stand alone. Wow, congratulations Davao City. Yung mga trolls, pakisakay dyan. Davao City is the new capital of the Philippines. Pero pwede po og Davao City, the capital of Republic of Visayas, Mindanao. Agree kami mga OFW, humihiwalay na ang Mindanao sa Luzon para hindi kami takot umuwi sa Pinas. Lalo na sa Manila Airport, daming modos, daming nasa abroad, taga Davao, go Davao. Yan mga. Habang dinadown or pinagbibintangan ang Davao ng ilang politikong kabaliktaran naman nangyayari. Lalong umaangat naman ang Davao.